Ang San Diego ay isang bayang malapit sa baybayin ng isang lawa at pinagigitnaan ng malalaking bukirin at palayan. Bunga ng kahangalan at masasamang hilig ng nagsisipagtanim, ang mga inaani sa bayay binibili lamang ng Tsino sa murang halaga. Kitang-kita ang kabuuan ng bayan mula sa kampanaryo ng simbahan. Kaakit-akit malasin ang tanawin mula rito. Gayunman, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tila pulong gubat na nasa gitna mismo ng kabukiran. Iginagalang ng mga tao ang gubat dahil sa iniingatang alamat. Sinasabing isang matandang Kastilang matatas managalog ang nakarating sa loob ng gubat. Natuklasan niya ang isang puok na dinadaluyan ng tubig na mainit. Ipinagpilitan niyang bilhin ang lugar sa mga nagsasabing may-ari. Kanya itong binayaran ng mga damit, hiyas at salapi, subalit hindi na nakita ang matanda. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na. Mula nooy kinatakutan na ang gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanday pinagtatapon ng mga babae sa ilog at ang damit na may kanilang sinunog. Makalipas ang ilang buwan, isang binatang mestizo na nagngangalang Saturnino ang dumating sa puok na nabili ng matandang Kastila. Sinasabi niyang siya ang anak ng namatay. Nang tumanda si Don Saturnino ay saka lamang niya naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga-Maynila at sila'y nagkaanak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. Si Don Rafael ay napamahal sa mga taga-bukid dahil sa kanyang kabaitan at kabutihang makisama. Umunlad ang mga pananim, umani ng marami hanggang dumami ang mga nagsipanirahan doon. Nang lumaon, ang malaking bahagi ng gubat ay naging isang ganap na bayan. Nagkaroon ng kurang Pilipino at nang mamatay ito, isang kurang Kastila ang napalit, si Padre Damaso. Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohanan ay madalas siyang pagtawanan at palihim na tawaging Sakristang Tiago. Lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagkat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring kagalitan ng alkalde mayor. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano at ang alperes ng Guardia Sibil ay sa hari ng Italia. Madalas magkapingki ang dalawang makapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan. Si Padre Bernardo Salvi ang humalili kay Padre Damaso nang ito'y maalis sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangingilin at pag-aayuno. Ang alperes ay popular din, ngunit sa wimpalad dahil sa pagkakapag-asawa kay Doña Consolacion. Labis ang pagsisisi ng alperes, kaya't upang maipaghiganti ang kanyang kasawian ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw at sa tuwina ay binubugbog ang asawa. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok sa simbahan ang alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng alperes ang alila o sakristan.
Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Patutungo siya sa durungawan ng nakapranelang bughaw at may sumpal na tabako sa bibig. Panlilisikan niya ng mga mata ang kinaiinisang kabataan at kukutyain ang mga nagdaraang dalaga na di alintana ang sariling mukha. Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanluran ng San Diego ay naroon ang libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinaggugubatan ng mga damo at halamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na nahihimlay roon. Makikita sa gitna ng libingan ang malaking krus na nakatuntong sa bato. Sa paanan ng krus ay nakatambak ang maraming buto at bungo ng mga patay. Dalawang tao ang humuhukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isa'y datihan ng sepulturero at ang isa na may baguhan, kaya't sunod-sunod ang kanyang paglura at paghit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang nakasama ko sa pagbuhay ng isang bangkay na may 20 araw pa lamang nalilibing, lalo ka mandidiri. Malakas ang ulan noon at madilim ang gabi. Nang pasan ko ang kabaong, ay bigla na lamang natanggal ang pako ng ataul. Nalaglag na halos ang bangkay. Ang baho! Pasan ko at... At bakit mo hinukay? Bakit? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Ano ang ginawa mo sa bangkay? Kung hindi lamang kita kilala, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Iniutos sa akin ng malaking kura na ilibing ko sa libingan ng mga Tsino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng Tsino ay... Isang matandang waring may hinahanap ang lumapit sa tagapaglibing at nagtanong. Hinahanap niya ang maputing bungong may buong ngipin na inilagay niya sa paanan ng krus. Dumukot ang matanda ng isang salapi sa kanyang bulsa. Ibibigay ko sa iyo ito at daragdagan kapag sinabi mo sa akin kung saan ito naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, talagang wala. Kung ibig ninyo, bibigyan ko kayo ng iba. Katulad ka ng hinuhukay mo. Di mo alam ang iyong itinatapon at di mo rin alam ang iyong nilalamon. Lumabas ng libingan ang matanda na bumubulong-bulong.